Isang makasaysayang pangyayari ang naganap ngayong araw matapos arestuhin si Pangulong Kuting Jr. sa gitna ng mga kasong kinakaharap niya kaugnay ng katiwalian at iligal na droga. Sa bisa ng warrant of arrest mula sa Korte Suprema, formal nang dinala si Kuting sa kustodiya ng mga otoridad. Kasabay nito ilang mataas na opisyal ng pulis ang umano'y kasabwat niya na nagpapalaganap ng iligal na droga sa bansa ay natukoy na rin ng mga investigador. Ayon sa National Bureau of Investigation, may matibay na ebidensya laban sa mga opisyal na patunay ng kanilang koneksyon sa mga sindikato. Nabunhi ang taong bayan matapos ang balita ng pag-aresto kay Kuting at sa kanyang mga kasabwat. Ayon sa isang nagpoprotesta sa Menjola, ito na ang simula ng hustisya para sa taong bayan. Dapat panagutin ang lahat ng nagkasala. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang palasyo kung saan sinabi ng kanilang tagapagsalita na handa nilang harapin ng kaso sa korte. Habang patuloy ang investigasyon, marami ang umaasang hindi lang si Kuting kundi pati ang lahat ng sangkot ay mapapanagot sa batas. Ayon sa mga eksperto, posibleng humantong ito sa mas malawakang paglilinis sa gobyerno at pulisya. Patuloy namang nakaantabay ang buong bansa sa susunod na hakbang ng mga otoridad sa pagsugpo sa katiwalian at iligal na droga. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Andar na yan, pa 50-50 para ano yan, yung iikot ng iikot, properly done, properly managed, and then a joint effort. Andar yan, so makakabili sila ng sarili nilang mga gamit, makabili ng mga patches para sa lahat. You're talking of millions of people So kung lahat yan, at least may patch, no? May patch para do sa headgear nila, may patch para sa uniform nila, may patch ng FGF flag under the Philippine flag. So something that will kahit iba-iba uniforme natin, kahit chapsuy tayo, okay lang. Wag lang kayo magsusot ng nung uniform ng ng Bureau of Fire Protection Kitang-kita kayo doon. Orange no, kitang-kita kayo doon. Yung kahit sa PNP, kitang-kita rin kayo. Suot niyo yung ang dami-daming patig na sa ukayan. Ang dami-daming camouflage sa ukayan. Bili kayo, kahit jacket lang. And then, tsaka nyo lagyan ng patch. Huwag niyo susuot sa labas. Anyway, ang dyan, pagkagera na, doon nyo isuot. Mahalaga yung patch. Noel, yung patch natin, FGF merchandise, no? Patch. Headgear patch, camouflage patch, tapos nun, yung pa ba? Flag ng FGF, no? Unit patch. At least meron tayong identity na makita, FGF yan, di ba? Tsaka na yung mga baril. Yung baril, makukuha natin sa kalaban yun. Marami. Mamumulot kayo ng baril. Maniwala kayo dyan. Mamumulot kayo ng baril. Daming baril. Okay, so nagboot na yung computer. Hinihingal ako Kagabi pa ako hindi magandang pakiramdam. My love, kagabi pa, no? Kamusta mga taga-Canada? Elmer Tinyo, maraming salamat sa inyo sa support nyo. No Jeff NT, magandang hapon. General Dado Sir, No Jeff NT, Commander No Jeff NT, kamusta na? Okay lang, burayin nyo lahat ng mga troll, no? Burayin nyo lahat ng troll. Para hindi makainit na ulo, hindi disturbo. Bobby Obtuhan. Commander Bobby Obtuhan, good PM, Supremo at sa lahat ng mga FGF watching habang naglalaba. Uy, ako mamaya-maya pa maglalaban. Dami kong lalaban. Nagkaroon ng tubig ngayon, so didiretsuin ko hanggang bukas. So magbablog ako na magbablog. Naglalaba rin, no? No, Supremo naglalaba. Mga tigasin yung pala under di So, inom muna ako
Soft drinks. Soft drinks, lamig. Mali. Mali yung ginagawa ko Restore session. Okay, so, Bobby Aptuhan, magandang gabi, no? Jing Unsiano, good morning sir. Kap Dado, mabuhay po kayo. Thank you. Thank you. Buhay pa naman. Joey Tolentino, good morning sir Dado. Thank you, Joey Pebrero. Magandang tanghali, mga ka-FGF at mga kabrigadang Pinoy Survivor. Thank you, Joey Pebrero. Karin Purog, happy Sunday, General Supremo. Thank you from Hong Kong. Thank you, Karin, ha? Jingon Siano, God bless you, sir. Ingat po kayo lagi. Oo, ingat po. Sir, Felizardo Simoy, watching from Quezon City. Kamusta sa ating commander ng NCR Command, Lieutenant General Felizardo Simoy. Sir, pag umabot kayo ng mga 200,000 dyan sa NCR, 4-star ka na, sir. Pag umabot ka, sir, ng 1M, wala, 5-star ka na, sir. Oh. Sa atin kasi walang time and grade, So, sipag lang talaga. Tsaka, At tsaka, sir, ingat kayo, sir, malapit na tayo. Sanang magkatotoo. Pero kayo yung mauuna dyan, makakaup kagad kayo lahat ng Tagaluson na FGF, no? Hopefully. Pagka ganun, bababa ako, sir. Pagka bababa ako, i-score ako, sir, i-score ako. Makapatay ng ilan, makakuha ng mga baril. Ay, nako. Nyama talaga tayo. Hindi tayo handa Armed Forces, huwag kayong susunod sa order na upakan. Putragis tayo. Ano ba namin? 2 araw na lang. 2 araw na lang. Huwag kayong susunod sa ganung. Ngayon, pagka umupak yung ibang bansa, ay, may problema tayo. Huwag kayong sasabay. Because ayaw natin ng gulo. We are not ready. We are not rated na magkagulo. You have not even trained 50 million of your reservists. You have only trained 1 million, 1.5 million reservists. Mangangamot ang Pilipinas. Kulang kayo sa foresight Yun yung problema. Kulang sa foresight probably yung armed forces o kulang sa gigil na sa senador, Congress at saka sa Malacanang. Kung tragis kayo, armasan nyo kami, walang niya kayo, patay tayo. Yung ganun ba? Konting gigil, mga commander, mga general. Sayang ang mga estrella ninyo. Sayang talaga. Ay, nako, stress na naman. Sayang kasi pagka nagkagera tayo, ang gagawin lang ng kalaban, patayin yung mga Pilipino. Lahat ng lalaki, lahat na mga reservists yan O kaya lahat ng military age, patayin. Pamatitira, panay senior citizen. Ay, nanto kawawa tayo. All because of kagustuhan ng ilan na Pilipino. Kaya, Proclamation, People's Proclamation number 5. Very important, no? Di ba? Proclamation number 1, Madam Inday, President. Kung sakaling gusto ninyo, Proclamation number 1 is a declaration of a revolutionary government. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, okay lang. Take it or leave it lang naman yan. Sa amin, nangangarap lang kami. Nangangarap kami ng gising. Revolutionary government kailangan para i-reboot na lahat ng 40 years, 50 years, 100 years na kagaguhan na nangyari sa Pilipinas. Naiwan na tayo. That's why kinakailangan revolutionary government to straighten everything. Number 2, revisiting the chain of command, no? Yung definition ng chain of command. Our chain of command rests in the president. So yung president, ito yung board of directors natin. Tayo yon, board of directors, board of trustees, board of whatever, na siyang humahalal dito. Sa labas, private sector, government sector, may board of directors din. PCSO meron, GSIS, SSS, lahat ng government-owned and controlled agencies meron, at mga private sector, San Miguel, Jollibee, Ayala Land, lahat yan meron dito. Board of directors. Yung mga non-governmental associations may tinatawag na Board of Trustees. So, meron din. They elect the president. Probably from among themselves, parang gagaling natin pare-pare mga board tayo, isa sa atin maging presidente, Jack and Poy, sige, president ka na. And this president is answerable to the board. In our case, sa Philippines, the president is answerable to the board, which is the Filipino people.
The problem is, pagka naboto man na yung presidente, wala na siyang pakialam sa board. Tangin ng mga yan, wala nang pakialam eh. Eh pagka natapatan ka ng presidenteng gago, Pilipinas, matapatan tayong presidenteng gago, bangag, o addictus, o anong gagawin natin? Sorry BBM, pero yun eh. Natapat kami sa iyo eh, binoto kita eh. O yan o. So ang proclamation number 2, hindi ka namamansin, ilagay namin dito. So ang chain of command nagsisimula sa taong bayan. We the sovereign Filipino people. Constitution, eto ka lang, presidente. Yung taong bayan at any point in time will be in control of the whole country, not the president. Alter ego ang presidente. Yung we the sovereign Filipino people gagawa ng Council of Elders. Ika nga sa pag-usap namin ni General Simoy, no? Yan. Kasi may mga ibang bansa like Malaysia na merong Council of Elders. Mga tribal yon. So, ang tawag natin for a more convenient way to understand it, Sovereign Filipino People Council of Elders. I would like to stress it. Okay, magsawa, ini-stress ko lang para pumasok sa mga utak natin. Dalawa pa lang yan. Council of Elders, matitrigger. So, ang usapan lang dyan kung paano isa-select yung Council of Elders. Pwedeng i-appoint muna ng would-be president, i-appoint from yung best guess, represented lahat na sector. I don't care kung 11 yan, 15 yan, o 13, 15, 17, 19, 21, 25, at number. And then siya rin ang mag-chair dyan. No? Kasi dito sa original, presidente, also part of the board supposed to be. Kung hindi, kuha kayo na ibang presidente, nag-appoint yung board. Ang punto, at any point in time, the board can terminate the president. Give him a chance. Di ka nga rito, di ka. Ay, Kuting, ano yun balitaan namin, nagdodroga ka? Putang ina. Totoo ba yun, nagdodroga ka? Hindi, nagdodroga yung chairman ninyo si Duterte. Tarantado ka pala. Babalik mo pa dito, magpa-hair follicle test ka. Inang isnab. Yun yung problema. Pagka hindi na namamansin. Pagka yung presidente, kinokonsinti pa ang pagnanakaw, puta na, sakit ng ulo. Kinokonsinti yung droga, kinokonsinti yung pogo, kinokonsinti lahat. May problema tayo, hindi na tayo pansinin. That's why kinakailangan dito. Pagka nandito, yung chain of command, we the sovereign Filipino people represented by the Council of Elders can be triggered pagka everything else fails. So, yung presidente, hawak niya yung armed forces, pero yung armed forces pwedeng dumiretso dito sa council, yung council of elders, baliktad. Pero council of elders pwedeng dumiretso sa armed forces. Pag sinabi niyang ikaw, presidente, bigyan kita ng 5 araw. Gusto mo 3 lang Gusto, hindi, maganda, umikot yung tumbong, 2 araw. Puta, BBM, magpa-hair follicle drug test ka. Sangayon sa Council of Elders. O kung sino man ang presidente, Sara, magpa-drug test ka. Lakang pakialam, 2 araw lang. Pagpa-drug test ka, ikot ang puwet. Nilang lahat. Lahat kayo, pagpa-drug test. Kung hindi, terminated kayo. Ganong kadali. Very powerful yung Council of Elders because the Council of Elders represent the Filipino people at any point in time. And tayo, pwede tayo nga nagseselect sa Council of Elders or pwedeng in-appoint initially ng presidente or pwedeng isang by jury system, pipili ka, parang sa Amerika, jury system, computer generated, lahat ng elders na potential, na pwedeng umupo, na qualified, experience, na pwedeng umupo sa Council of Elders, pwedeng retired janitor, pwedeng retired na teacher, retired lawyer, retired judge, retired general, retired enlisted man. Basta nandun ka, nasa pool ka, pagka-generate yun ng computer, boom, 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 lahat na sektor. O retired na pare, archbishop, retired na Muslim fighter, yung ganun ba? O kaya retired na mailman, retired taxi driver. You can represent the people that you belong to, yung sektor nyo. Retired kay OJC, malay mo si Kibuloy, retired na, haba na ng bigoting ganyan. Yeah, so many years from now.
Ay, so, yung ganun, o kahit si Duterte, o kaya kahit si GMA, anyone, basta qualified and then computer generated, parang jury system, para hindi mo makorrupt. Kasi 7 million yung ano natin yung ating mga senior Qualify mo dyan, 1 million. Mahirap i-corrupt lahat yung 1 million na yun. Kukurapin mo na 1 million, billion na kagad yun, o trillion kagad yun. So, mahirap corrupt. So, i-generate yun. Boom, kunana, yun na, kayo na Council of Elders and you will be the Council of Elders until such time matapos yung inyong trabaho na ayusin yung yung mali. Or yung mismong inappoint na Council of Elders, knowing kung sino yung aning trabaho at may experience ka na being Council of Elders, within 6 months time, pili ka ng 3 na pwedeng pumalit sa'yo. Na alam yun, na sa tingin mo, ang pwedeng mapagkatiwalaan mo. So, best judgment ng Council of Elders. Mas pabor ako dito sa computer generated Kasi everybody has a chance. Parang jury system nga ang dating. But anyway, pag-usapan yon. Basta ang punto, ang gusto natin, magkaroon ng ganon. Para if everything else fails, yari kayo, ito, ma-access yung armed forces. Ngayon, question, paano kung nakorap yung armed forces at saka yung PNP, na naluto nitong presidente, ng itong Senate, Congress, lahat, loyal na sa kanya, kasi promotion, CA, tatanggalin natin yung CA. Kasama doon sa, di ba, sa 7, Proclamation 7, wala na CA. Putang ng mga yan. Wala na CA. Wala nang dadaan na promotion. Tapos papakilala kayo sa senator natin. Ano ba yan mga yan? Sino ba yan? Hindi nga mga general yan Tapos kung paano nila dikdikin congressman tsaka yung mga senator, commission on appointment, paano nila dikdikin yung mga natin, 30 years in the service natin, mga may pinagdaanan, mga gago kayo. Tapos yung enlisted man, wala. Hindi kasi ganun ka-importante sa tingin nyo Yun yung problema nyo Ang gusto nyo yung mga general lang, yung colonel to general. 1 star to 2 star, 3 star to 4 star, ganun ba? Kaya nga, palpak yan. Wala na kayong contempt. Sa 7, Proclamation 7, wala na kayong contempt. Kita nyo? Doon ako tumigil And then, maano natin. Basta makorek lahat yan. Wala ng contempt. Sipin mo, magkaroon ka ng Congress, wala na kayong power mag-contempt. Wala na, bawal na yung yes or no. Mga ganun. Hayop kayo. Pagpuputulin ko, daliri ninyo Yung mga gumaganon ng mga congressman, naayop kayo. Wala nang daliri yung gano'n. Joke. Ang tatapang nyo mga abusado kayo Sa totoo lang, Congress. Aminin nyo, nag-abuso kayo. No. Kung ako magkaroon ng pagkakataon, ako mismo isasara ko kayo Yung tapang ninyo, magiging tapang sisiw Magiging uod yung mga sawa ninyo Kasi hindi kayo kumikilala ng ng mga kababayan natin Mga bastos kayo, mga walang niya kayo. Ang dapat sa inyo, ang tumapat sa inyo, yung mga mas matapang sa inyo. Mga hayop kayo. Kayo, kunwari lang kayo Sinungaling pa kayo. Ganyan ginawa kay Grijaldo. Puta na yan, sinungaling kayo. Well anyway, sorry, ayoko magmura. So, nakadalawa pa lang tayo, di ba? Dalawa, and then pangatlo, revisiting the Constitution. So, in-encourage ko lahat ng mga lawyer na pro na sa pagbabago, lahat ng gusto nating i-repeal natin. Justify kung bakit i-repeal and then i-repeal natin yung mga batas, lalo na yung mga batas na nagpoprotekta sa mga kriminal. Excuse me. So, yun. Nire-review ko lang yung death penalty. Wala. Pati yung mga media, pwede. Qualify. Anyone who has something to do sa pagganyan ng rights ng taong bayan sa freedom of expression. Hindi kayo natakot na. Yan, mga yung mga vlogger na bayaran, matanggap ng pera ng taong bayan para lang mag-vlog kayo against a certain individual and then para kampanyo ang ibang politiko na ang ginagawa naman mali. Wala na yun kasi conspiring kayo with what these Sanamagan politicians are doing. You are conspiring.
to commit what? Abuse of power, no? Corruption, etc. You are part of the corruption. Kaya, ganun kayo. And yung mga troll na yan, lahat kayo. Timbog kayo lahat. At yung mga fact-checker na nagte-take down ng mga account, timbog kayong lahat sa akin. Sa libro ko suggestion lang naman yun. Kaya wag niyo kong ilalagay sa gobyerno. Madam President, wag niyo ko ilalagay sa gobyerno kasi delikado akong tao eh. Mawalang ako eh, no? Delikado ako kasi ubusin ko lahat ng kaaway mo eh. Putay na mga hinayupak na yun. Ubusin ko lahat ng tarantado. Okay, so nakaka-4 pa lang yun. Pala ko. Kaya madaling tandaan eh. 1, yung pinaka-primary. Yung 2, saan ka tatakbo, meron kang pupuntahan. Ay, siya nga pala, hindi ko nasabi. Kung in the event na yung armed forces nga na-corrupt, o kaya yung PNP na-corrupt, so saan tatakbo to implement? Magkaroon tayo ng Homeland Security. Yun eh. O kaya National Guard, whatever. Na direct access dun sa national, sa Council of Elders. Doon ang access niya. Ang pwede mag-trigger noon ng National Guard o kaya ng ano tawag dito, ng Homeland Security, which is kasama sa future natin. Sa number 12 yata yun, 13 yata, 14, ganon. Homeland Security, the creation of a Homeland Security. In fact, yun yung FGF ngayon. Yun yung sinisimulan namin na FGF. Filipino Guerrilla Forces will evolve to the Homeland Security ng Pilipinas. Because dumedepensa lang ang FGF sa pamilyang Pilipino, sa barangay, all over the country. Therefore, tama lang na yan ang maging nucleus, core ng Homeland Security. Ay, wala sweldo. Wala sweldo. Pero, may equipment sila. So, pwede silang itawagin. Any point in time. Million yan. Ngayon, ilan tayo? Pinaka-lowest estimate ko, 7M. Ang ina-account ni Commander Bukay, 30M. Ang layo, di ba? So, okay na ako sa 7M. Malakas na yan. 2 million sa Luzon, 1.5 sa Visayas, 3.5 sa Mindanao. Lakas nun. 3.5, 1.5, 5 plus 2. Tama. 3M all over the country. So, ang malaga dyan yung 2M sa Luzon. Sa scattered all over Luzon. So, pwedeng mag-converge yan at doon mismo sa inyong mga lugar, no? Na not necessarily na punta kayo sa isang lugar. May iwan yung depensa ng ibang barangay, di ba? So, ano lang tayo, in place, in sight, no? So, ayun, Homeland Security, na pagka nakita na palpak yung AFP tsaka PNP, kasi nahawa dito sa kademonya ng presidente, I'm just looking at the possible situation, the scenario now, na saan tayo tatakbo? Number 2, sa Vice President, yun yung literal na or doon tayo tatakbo sa article number 2, sa proclamation number 2 natin, ni-define natin. Hindi na pwede ulit mangyari yan na buta tayo, tatanong-tanong tayo, blag-blag, panay ganon, anong gagawin natin, magmaisog rally na tayo, etc. Wala rin mangyari eh. While they are corrupting us. While they are corrupting all the agency, while drug menace is all over the country now, wala tayong magawa. Pero kung naka-in-place yan, Council of Elders, automatic trigger yan. One of the provisions para ma-trigger yan is a corrupted agency, etc. Triggered yan, boom. Or, let's say, 5 million signatures. Wag natin pahirapin. 5 million signatures, okay na yan. Kasi 1 million lang eh. No, 5 million is good enough sa tingin ko. 5 million signatures, pwedeng pag-usapan pa yon. Dita natin. Ba't natin papahirapan yung sarili natin? Tayo nga masusunod eh. O, di ba? Ba't natin papahirapan? Sinong gago magsabi na 10 million, 20 million signatures? Kalokohan yon. Sa tingin natin, danger. The moment any sign of danger na corrupted yung natin, government o kaya mga sindikato na, right there, pirma na lang tayo. And then you can do it ng online and then boom, the secretariat will
will count everything, may counter ka ng gano'n, boom, ayan na, meron na 5 milyon, trigger na, computer generation na yung questioning council, you will be informed, boom, you will sit there, and then you will call everything to order. Mr. President, punta ka dito, report ka. Pagka hindi siya nag-report, terminated ka na kagad. Ganun ka powerful. Tangina ka, di ko. Presidente ka ng Pilipinas, tapos nung tinawag ka ng Council of Elders, tapos ayaw mong report, sino ka? Ha? Ito ang nagre-represent sa taong bayan. Ito yung sagot eh. Kung nagkamali tayo ng boto at binudol tayo, yun, merong Council of Elders na asahan tayo. Hindi yung nakakadalawang taon na tayo ngayon ng budol, and then maraming Pilipino pa nagsasabi magaling na presidente si Bongbong. Puta. Even some of my classmates, some PMAers are saying, magaling si Bongbong. Puta yan yan. Kaya nga nag-comment ako sa Facebook eh. I want to see the day. I wonder kung ano magiging expression, anong comment ng mga loyal kay BBM, hindi ko naman sinabing BBM, loyal sa tao na yan na pagka nagpa-hair follicle drug test at naging positive, ano magiging salita ninyong mga loyal kay BBM? O, paya kayo. Gusto ko i-plus sa TV, lahat ng mukha ninyong mga loyal, mga vlogger kayo, o kaya mga troll, lahat kayo, mga politiko, loyal kay BBM na nagsasabi, magaling si BBM. Ipa-plus ko yung mukha ninyo. Ito ang mga nagsasabi na hindi adikto si BBM. Ayun. Pero, without bias, pagka nag-negative si BBM in an honest to goodness hair follicle drug test, ang gusto ko, magkaroon din ng yung lahat na nagsasabing drug addict si BBM, i-flash din natin sa TV. Para parehas ba? Parehas na fair and square. Kasi, yung remains to be seen kung guilty siya o hindi. Pero, yung isipin ninyo na hindi magpa-drug test si BBM because the burden of proof lies with those yung nag-accuse sa kanya, Mr. BBM, you are wrong. Mga loyal kay BBM, you are all wrong. Pinag-usapan natin 119 million Filipinos. Pinag-usapan natin future ng bansa natin. It is your duty as the president, no, na magpa-drug test ka. Kasi yung future ng bansa, ito mga loyal kay BBM, yung future ng bansa ninyo, nakasalalay dyan sa pinagdedepensa ninyo na hindi yan bangag. No? Walang kaso yung mga nagsasabi na bangag siya. Huwag niyo sasabihin destabilizer. Huwag niyo sasabihin na mga naninira. Sagutin lang yun. Tugunan. Yun lang kasimple. Because presidente ng Pilipinas, ikaw, BBM, binoto ka. Diba? Isa ako sa bumoto and isa ko na nagdedemand magpa-drug test ka. Hindi pwedeng palakpasin yan and then, kayo mag-prove. Kayo kayong may allegation Hanap kayo ng katibayan. Kaya nga ang katibayan, mapag-drug test ka. You see, mga kababayan ang mali. Kung nandito tayo, may Council of Elders, right away, the Council can tell the President, just the same as any government organization, agency, or company, or the private sector, the board, tatawagin itong Presidente. Uy, anong balita namin na pinupukpukan na raw ng asawa mo? Tinutulak ka, pinupukpukan ng cellphone, totoo ba yun? Bakit ka may black eye? Anong balita namin, nagko-cocaine ka raw? Tangin na ka, gagaya niya natin. We have, kunyari, 119 million employees, Filipino people. Gusto mong gayahin ka? You have 150,000 na armed forces, 200,000 na PNP. Gusto mong gayahin ka? Kaya, sabihin dito, you subject yourself to a drug test, ganun. Ganun, kahit saan nyo daanin. Pero yung mga madidinig ko na dinedepensahan pa si Bongbong Marcos kahit saan mo daanin, ginagawa niya yung trabaho niya. Hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Iniiwasan niya yung responsibility niya na ipakita sa taong bayan na karapat dapat pa siyang tumagal bilang presidente. Ngayon, sa akin matanggal ka, BBM Matanggal ka. Sana, matanggal ka. No, matanggal ka ng taong bayan. And then, ipa-drug test ka namin. Kasi gusto ko talaga
malaman kung positive ka o negative ka. Kung negative ka, tanga ka. Dapat nagpa-drug test ka. Tanga ka talaga. Ngayon, kung positive ka, gusto ko imudmud yung ipakita yung mukha mo talaga. Ito. Ito yung mga, saan? Yung mga loyal. Saan yung mga loyal kay BBM mo? Ngayon, positive. Putaragis yan. Presidente nyo, bangag. At lahat ng mga nakapaligid sa kanya, kung pare pa nga positive yan. Tama yun gawin kasi bansa natin to. Magiging narco state tayo, mga hinayupak na mga yan. So yan, ilan pa lang yun. And then yung death penalty nga. No? And then yung ikalima, declaration of neutrality. A state of neutrality. Gusto ko malinaw, makita ng buong mundo na nagdedeklara tayo ng neutral tayo. Wala tayong pakialam. I-abrogate natin, because of that declaration number 5, i-abrogate natin yung Mutual Defense Treaty. Number 5. Tanggalin natin yun, kausapin natin China. Huwag tayo mag-gera. Gusto mong gera? Okay. Ang daming kakampi sa amin eh. Hindi, wala kaming tatanggalin namin lahat na alliances na yan. Yung mga bias na alliances to contain China, yung mga First Island Chain Alliance, ayaw namin yan. Pero sa Proclamation number 6, yung budget natin, bagsak tayong 4 trillion, ibibito yung budget ng uupong presidente. Uy, si Sara yun ha. Madam President, ibito yung 2025 budget kasi puno ng korupsyon yan eh. Tama na yung 4 million lang yung budget natin. 4 trillion kasi yun lang ang kinikita natin. Yung 4 trillion na yun, 1 trillion punta pa sa armed forces. 20% or 1 trillion, whichever is higher, for the next 10 years. Renewable for another 10 years. That's 20 trillion. Over and above dun sa potential na makapag-deal tayo sa China because of Proclamation number 5 na neutral, kausapin na lang China, sige, 100 years lease ng West Philippine Sea, lease. Hindi purchase, lease. Kasi hindi naman namin pwede ibenta yan eh. Lahat yan, theory, 50% sa amin, 50% sa inyo, meron kaya, ganyan-ganyan tayo, away-away tayo, maggirahan tayo, wala mangyayari. Joint exploration ng isa, joint. Or, sige, inyo na, 100 years lease, 1 trillion. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!